Gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. GMA News and Public Affairs. Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Si Justo Justo, movie writer, kolumnista, TV host, Pasay City Councilor. Nakilala rin siya bilang masugid na tagapagtaguyod ng mga taong may AIDS gaya ni Sarah Jane Salazar. At itinayo niya ang Home for the Golden Gays, isang retirement home para sa matatandang badi. Bakit ho kayo na in love kay Daddy? Barkada na nga, napapayuhan ka pa. At saka, doon na siguro tumubo ang pagmamahal. Nakikita niya yung mga gays, nasa luneta na lang, walang trabaho, doon natutulog. They were not eating well. So gusto niya sana yung mga gays na ampunin niya, tapos bigyan niya ng tamang kabuhayan. Mga ilang taon ko ba? Ako po si Rhea Santos. Samahan niyo ako makibahagi sa makulay na buhay ni Justo Justo o JJ. Isang kwentong personal dito lang sa Tunay na Buhay. Gawa-gawa ko lang daw yung may AIDS o may HIV si Sarah Jane. Siguro palagay ko, vindicated na ako ngayon. Palaban. Ang defaultong yun ang nanalo sa aming a monument for Sarah Jane Salazar. Pero sad to say, pinigil yon ng council at ipaglalaban ko pa rin. Buo ang loob at may paninindigan. HIV/AIDS ay narito lang sa tabi-tabi sa atin ngayon. Marami na may HIV/AIDS. Ayoko matulad tayo sa Africa na 10-1 ang ratio. Isinulong niya ang kampanya para sa Acute Immune Deficiency Syndrome Awareness o AIDS. Yung unang naming pagkikita, nung pina-follow up yung istorya ni Sarah Jane. Dahil yun ang na-assign sa aking istorya sa Brigada 7 nung araw. And dahil Pasay City, councilor. Pinag-usapan dahil sa pagkupkup at pagkalinga niya sa matatandang bading na inabandona na ng kanilang mga mahal sa buhay. Tapos second time, ito na yung expose namin sa tinatawag na Kompot Gay. Lumutang na lang ito nung yung mismong bahay ni Konsehal, ginamit niyang parang haven para sa mga senior na homosexual. Hanggang sa habang tinutulungan niya yun, yung isa nag-reveal na nung kanyang sad experience during the Japanese occupation. Ako ang nagladlad nung mga panahon na yun na Siya si dating Pasay City Councilor Panfilo Justo o mas kilala natin bilang Justo Justo. Unti-unting lumalabas yung mga pilantik na mga kamay mo. well, siguro kasama na rin yun. Dahil sa magagandang hangarin, hinangaan si Justo Justo o JJ, di lamang ng kanyang pamilya, maging ng kanyang mga taong nakasaksi ng kanyang kabutihan. Pero marami rin ang tumuligsa sa mga naging adhikain niya. Matapos ang termino sa politika, ilang taon ding nanahimik si JJ dahil sa iniindang sakit sa spinal column. At nito lang Biyernes, May 18, 2012, muli siyang naging laman ng mga balita dahil sa pagpanaw niya, dala ng komplikasyon sa diabetes. Tubong Leyte ang pamilya ni JJ. Panganay siya sa 3 magkakapatid. Lumaki sa hirap kaya naman noong 3rd year high school, sinubok niya ang makipagsapalaran sa Maynila. Sa Maynila, nagsumikap siya at nagtinda ng mais at lugaw para makapag-aral. Sa programang Wish Ko Lang, huli nating napanood si JJ na masayang nagkukwento ng kanyang buhay. Dito, ibinahagi niya ang masaya niyang karanasan noon sa showbiz bago siya pumasok sa politika. Yung medyo nakaka-fascinate sa akin yung mga balitang artista, yung comics. Sabi ko, kaya ko itong gawin. Hanggang sa ako ang naging nakuha nilang movie columnist. Diyan ang pangalan ko sumikat. Talagang bonggang-bongga, talagang gumanyan ang pangalan ko.
Mula sa isang simpleng column sa dyaryo, naging instant celebrity si JJ. Nung high school talaga ako, talagang he was so popular. He was being talked about kasi talagang icon yan pagdating sa writing, hosting, everything. So ako talaga mahilig sa showbiz. Talagang kilala ko na siya. Maging sa pagkanta, pumatok din si JJ. May isa siyang kanta na talagang sinasayaw-sayaw pa namin ng friend kong Baklita. Bilang singer, pasado naman siya kasi di ba siya bibigyan ng album. Siguro dahil kasikatan din kasi niya that time. Kaya sinabay na magkaroon siya ng album, tapos nagre-rate yung kanyang TV show. So bumibenta naman yung kanyang album. At bumenta yun hindi yun chika. Kaya naman maging sa kanya mga katrabaho, umani siya ng mga papuri. Hanggang sikat na sikat. Pag sinabi mong husto-husto, para siyang the legend, no? Husto-husto. Yung mga category niya like Kuya Germs. Kasi naman, very famous naman talaga, di ba? Husto-husto. Sino bang hindi makakalimot sa kanya? Talaga namang yung mga gay lingo na pinauso niya. O ano pa nga ba, mga ganyan. Palagay ko, I consider myself as a man for all seasons. I'm in love with both sexes. 1970s nang magsimulang magsulat para sa mga pelikula si JJ. Dekada 80 naman ang pasukin niya ang promotions business, kung saan nagpapadala siya ng talent sa Japan. He had a lot of money because the 80s talagang promotion yun Promotion era. Talagang yung mga pagja-Japan, talagang it was really very much in vogue and he had a lot of money then. Marunong siyang kumanta. Kaya marunong din siyang kumilatis na magagaling na singer. Matapos pansamantalang mamayagpag sa mundo ng showbiz, mundo naman ng politika ang sinubok ni JJ. Dito, matagumpay raw na nagampanan ni JJ ang pagiging isang konsehal sa Pasay. Narating niya yung kanyang dream. Yung nakita naman ng mga taga Pasay City yun, na talagang tumulong siya sa mga mahihirap from his heart. Sa pagsapak ni JJ sa politika, samot-saring kontrobersya naman ang kanyang kinasangkutan. Mga kontrobersya at isyong halos sumira ng kanyang pagkatao. Sa aming pagbabalik. Maraming negative. Pagdating kay Sara talagang, lalo na sa konseho, ang isip nila dahil writer siya, gumagawa siya ng pelikula, akala nila katang isip lang daw ni Husto Husto.